Napag-usapan natin ang patungkol ng simula ng World Conference kung saan ay nagkita itong sila Rimuru at Yom bago sila pumunta sa May Ingrasya. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa May Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Ngayon ay nagkita na itong si Rimuru at Masayuki. Napansin daw nitong si Masayuki na medyo tumangkad na itong si Rimuru. Ang last na pagkikita nga kasi ata nila ay bago itong si Rimuru na maging isang true dragon. Kaya ngayon ay naninibago siya dito. Pero nanibago rin itong si Rimuru sa kanya kasi ngayon ay mas naging lighter ang color ng buhok nitong si Masayuki. Medyo napaisip itong si Rimuru dito na baka daw anomaly ito. Baka sign daw ito ng pagbalik nitong si Rudra. Pero hindi na yun masyadong inisip nitong si Rimuru at pumunta na sila sa kanilang venue. Sa venue na ito ay marami nang naunang dumating na mga heavyweights ng iba't ibang mga nations. Maingay itong mga ito nung una, pero nung pumasok na itong sila Rimuru dito ay napatahimik sila at nagtinginan itong mga ito sa may direction itong sila Rimuru. Hindi na bago kay Rimuru na maging spotlight kapag marami mga tao, kaya hindi na siya naiilang dito. Ganun din naman itong si Masayuki. Since emperor na nga siya, sanay na rin siya na kumuha ng atensyon ng mga tao. So magsisimula na nga itong kanilang meeting. Ang nasa gitna na positions dito ay itong sila Rimuru, Masayuki at Valgrind kasama itong si Testarossa dahil siya ang moderator ng mangyayaring meeting. Ngayon ay punta tayo saglit sa may structure nitong Ingrasya at kung bakit sinabi ni Vega na alam niya ang iba't ibang passageways dito. Itong Ingrasya kasi ay parang isang maze. Meron itong intricate complexity. Marami itong large open areas na pwedeng gawin na refuge in case of emergencies. Then sa lower levels naman ito or sa underground ay marami mga daanan na kaunti lang ang nakakaalam na tao. Ito ang dark side ng Royal Capital kung saan ay ginagawa nila ang kanilang mga evil research na dating ang test subject itong si Vega. Ang research na ito ay pinangungunahan ng mga magical inquisitors at ang method ng research nila ay ang pag-i-incorporate ng mga monsters to the human body. In terms of results ay napaka-impressive ng kanilang mga outputs dahil nagawa nila makapag-produce ng muscles na 10 times greater compared to a normal human being. Skin na mas matibay kung ikukumpara sa may steel at malakas na skeleton to support the muscles. Ang research na ito ay ginawa ng kanilang hari para maging countermeasure laban sa mga demon lords. Pero alam ng hari nila na hindi sapat ito para tapatan ang kanilang mga kalaban. Nakapag-produce sila ng malalakas na body. Pero ang problema naman ay ang mind ng kanilang mga nagiging subjects. Hindi kasi nitong mga ito nakokontrol fully ang kanilang mga emotions. May kasabihan tayo na a strong body should be accompanied with a strong mind. Hindi pwedeng body lang malakas. Kaya nag-start na rin sila na mag-experiment with the spiritual life forms. At with spiritual life forms, dito na pumasok ang mga demons. Since ang Ingrasya ay constantly under attack ng mga demons, ay ginawa na rin nila itong mga ito ng mga test subjects. Itong mga spiritual life forms na ito ang kanilang kinakapture at binibigyan ng malalakas na body. Ang tawag dito ay demon incarnation. Parang katulad rin nung ginawa nitong si Rimuru sa kanyang mga subordinates na sila Diablo at dun sa may demon trio kung saan ay binigyan niya ng katawan itong mga demons na ito. Ang mga demons nga kasi ay kilala na matataas ang spirits. Malakas ang kanilang mga powers, malakas din ang kanilang mental capacities. Ang naging problema nila dito ay ang lalakas ng wills nitong mga demons na ito. Kaya most of the time ay hindi pa rin nila ito makontrol. Napakaunti lang ng mga naiproduce nila na naging successful. Pero dahil dito ay significantly na lumakas ang forces ng Ingrasya kasi nawala na yung mga human factors sa mga magic inquisitors nila. Hindi na rin itong mga ito kailangan ng pagkain, ng tulog at maging ng oxygen sa kanilang paghinga. Even ang kanilang lifespan ay hindi na rin katulad ng isang ordinary human. Para na silang nai-reborn as a totally different life form. Pero bago sila makapag-succeed dito ay napakarami nilang ginawa ng mga failure experiments to the point na parang impyerno na itong kanilang laboratories dahil sa kanilang repeated na mga experimentations na most of the time ay may involved na pang-torture. Ang karamihan sa mga test subjects nila ay yung mga orphans na hindi nahanapin ng kanilang mga magulang, tapos yung mga criminals na naka-line up for execution para kahit na mawala itong mga ito ay walang magdududa sa kanilang gobyerno. Ang isa sa mga criminals na ito ay itong si Rainer. Hindi ata natin siya napag-usapan dahil nag-skip nga tayo ng volumes, pero isa siya dun sa mga nanggulo dati sa may meeting ng Western States Council at tumamo ng isang duel kung saan ay napahiya siya laban kay Hinata. After madakip nitong si Rainer ay naging test subject na siya. Nalaglag siya from an honorable position na Commander of the Night Order of the Kingdom of Ingrasya to a status na disposable experiment subject. Pero hindi siya mag-isa. Karamihan ng under sa kanya ay
nauna nang mamatay dahil napag-eksperimentan na. Nung una, galit na galit pa itong si Rainer sa mga ito. Hindi siya nag-give in nung una. Pero dahil sa mga nangyari, bumigay na rin siya. Nakain na siya ng despair at nawalan na rin siya ng pag-asa. In-expect niya nung una na mayroong mga tutulong sa kanya, pero hindi nga siya nakatanggap ng tulong sa mga ito. Winasak ang kanyang mga properties at tirahan, tapos inabandon siya ng mga members ng Night Orders. Ginamit nitong si Rainer dati itong si Prince Elric para magkaroon siya ng chance na labanan itong si Demon Lord Rimuru at Hinata. Inisip niya kasi that time na kapag natalo niya itong mga ito, magkakaroon siya ng pangalan. Pangalan na rerespetuhin ng mga tao. Inakala niya na ito ang magbibigay sa kanya na mas magandang posisyon. Pero nagkamali siya dito dahil napakalaking pagkahiya ang nakuha niya sa kanya naging pagkatalo. Basically, nasira ang kanyang buhay. Dito natin may i-apply yung with great risk comes with great reward. And in this case, wala siyang reward na nakuha. Dahil of all people, itong sila Rimuru pa ang binangga niya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.